Hello guys! Good afternoon! Welcome to my vlog. Andito na naman po tayo. Makikichika na naman ako sa inyo. So mag-update lang ako sa inyo kung ano nangyari na dito sa aking flat. Actually, nakausap ko na yung real estate. Ang sabi nila sa akin na kung pwede na daw mag-vacate ngayong August. Kumbaga, parang binibigyan na lang kami ng last ngayon hanggang August. So, nakiusap ako sa kanila na kung pwede na until September na pwedeng umalis dito sa flat na to kasi hindi ko na siya kayang i-cover. Kumbaga kasi ang laki ng renta niya. Siguro nakikita niyo dyan sa ibang video ko kung bakit ako naghahanap ng malilipatan. So, naghahanap ako ng flat na malilipatan, yung low budget ba, yung kaya namin bayaran, yung afford lang ba. Kasi itong flat na tinitira namin ngayon sobrang mahal. Tapos wala pa akong kasamang magbabayad kasi yung ibang tenant is umalis na. Tapos meron pang magpo-for good dahil nag-resign. Then meron din iba na finish contract, may planong umuwi or maglipat ng ibang trabaho. Siyempre sa side ko, wala din akong permanent na trabaho. Kumbaga kasi yung ginagawa ko ngayon na pag-online is, kumbaga kung may mabenta ako, yun lang ang magiging sahod ko. So kung wala akong mabibenta doon sa pinopost ko, so wala din akong sahod. Kaya kailangan talaga yung pagpo-post, yung paghahanap ng client is talagang pahirapan para makabenta ako, para magkaroon ako ng sahod. So, nag-decision kami na i-give up ko na tong flat na to kasi sobrang mahal na siya. Hindi ko na siya kayang bayaran. So, bago pa maging huli, i-turn over ko na siya. Kasi medyo, may utang na ako sa kanila eh. So, bago pa lumaki, kailangan i-turn over ko na sa kanila. So ngayon, bago ko siya isoli sa kanila, kailangan pang ipa-repair ko muna. Yung sa painting, yung sa mga pintuan nila, yung papasilikon ko lahat dahil medyo na-damage na yung pagkasilikon nila. Kailangan pang ipatanggal ko yon at palitan ng bago. Kasi kung hindi ko siya i-turn over ng malinis sa kanila or maayos, i-charge nila sa akin. Kasi nung binigay nila sa akin yung flat is bagong pintura, lahat is okay. So, ganun ko din siya ibabalik sa kanila. Kasi kung hindi ganun ko siya ibabalik, so lahat may charge sa akin. Tulad ngayon, yung dating pinost ko na sa kitchen, yung sa tiles, di ba dati pinost ko siya na ni-repair nila. So, may panibago na naman ngayon na nabasag siya. Siguro yung dating ginawa nila is parang pulido, and then pumunta sa ibang area, tapos parang lumobot, tapos nabiyak, parang umumbok yung ganon. So kailangan ko na naman siyang ipa-repair. Nasa 20 pieces tiles yun. Hindi ko alam kung magkano yung ipapagawa sa labas, pero ininfo ko na ang management dito sa may-ari ng building na request nga ako ng maintenance, pero hindi pa sure yun kung gagawin nila. So kung hindi nila gagawin yun, ako ang magpo-provide, ako ang magpapagawa, ako ang bibili, so ako maghahanap ng gagawa nun. Yun lang ang mahirap, hindi ko alam ang estimate kung magkano aabutan nun, pero naghahanap ako ng gagawa na marunong at mura lang maningil. Kasi lalo na nga sa side ko, syempre wala din akong masyadong income. Kung magkaka-income lang is sakto lang din naman ngayon. Kasi nga, sabi ko nga, pahirapan ngayon ang paghahanap ng trabaho ngayon dito sa Dubai. At mababa rin ang hindi singil, mababa rin ang bigayan ng sahod. Sabi ko nga sa inyo, ang sahod ngayon dito para sa mga baguhan at sa site ko is parang same na rin din. Parang ang pinakamababa na sahod na rito is 2,000 or 2,500. Doon sa 2,500 na yon, lahat-lahat na yung package deal na siya. Kumbaga nandun na rin yung bahay mo, pang-alaw,
allowance ng transportation mo. Swerte ka na lang kung yung trabaho mo is malapit lang ng 5 minutes. So, ang problemahin mo na lang yung titirhan mo. Wala na yung transpo. Kaya, hindi rin ako makahanap din ng trabaho ngayon kasi siyempre, medyo mataas na yung experience niya. So, gusto ko sana, taasan din naman nila yung sahod na kahit nasa 3.5 or 4K. So, dapat ganon. Kasi lahat trabaho ko na, hindi naman iisa. So, medyo hindi tayo tumatama doon kasi nga, is mababa ang bigayan na. Ang afford lang kasi ng company ng bigayan, maximum is 2.5 to 3,000 lang. So, hindi ko siya ina-accept na kasi nga, kumbaga doon sa experience ko is over na siya. Hindi naman siya kasi baguhan na katulad ng iba nagsisimula pa lang. So, hindi ko siya ina-accept. And then, meron naman company na hindi nila ako ina-accept kasi din sa age ko na rin. Kasi sinasabi nila na nasa edad na ako. So, gusto nila ng bigyan ng chance din yung mga baguhan na sumusulpot dito. Yung bata, kasi pag bata daw, kaya pa nila, napapasunod pa nila, at nabibigyan pa daw ng chance na magkaroon ng trabaho. Hindi kasi pag bata kasi, na-accept nila kahit mababa ang sahod. For example, sa side ko naman is, then matagal na ako rito. So, iniisip nila na pag tinanggap ko to, so alam na nila lahat ng proseso na nito. Kung uutusan ko to, hindi na to susunod kasi nga may experience na nga ako. So, yun ang iniisip nila. Pero hindi nila iniisip na hindi naman lahat ng employee naka-side ko na magrereklamo sa trabaho. Siyempre, pumunta tayo dito sa abroad para kumita, para magtrabaho, para sa sahod, para sa pamilya. Hindi naman lahat-lahat is na konting ganito i-reklamo. Siguro, sa side ko, magre-reklamo lang ako siguro kapag sobra-sobra na sa oras na kunwari is 8 hours lang daw ang maximum na oras dito sa UAE. Pero may mga company na sumusobra sa oras like yan na umaabot ng 12 hours or 15 hours. So yun, pag ganun talaga, pag umabot ako sa ganung oras, magre-reklamo talaga ako sa side ko kung laging everyday ganun ang labas ko sa opisina is kunyari 12 hours or 15 hours, talaga magre-reklamo ako. Pero kung isang beses lang sa isang linggo, kunwari busy, may ganitong tatapusin, yun, naiintindihan ko pa. Pero kung araw-araw is 15 hours, 12 hours, siyempre hindi na okay yun. Kasi sa agreement, sa contract, kung ano yung nakalagay doon, dapat yun ang susundin mo. Kahit sabihin mo pa na yung boss mo ganito. Kaya ang nakalagay sa contract mo is policy ng UAE. So, yun ang sinusunod ko na sinasabi ng mga 9 hours kasi 1 hour break, 8 hours na duty. So, yung 8 hours na yun, dapat wala kang sinasayang na yun, dapat sa kanila ka lang nakafocus na nagtatrabaho. So, hindi nila naiisip na hindi naman lahat ng kapag may edad na is magko-complain na sa trabaho. Hindi ganun. May mga iba naman na okay lang na magtrabaho sa ganon, seryoso sa ganon. So, may iba naman na kasi na hindi. Na konting ganito lang is magre-reklamo. Pero sa akin, minsan kasi hindi ako nagre-reklamo. Nagre-reklamo lang ako pag talagang sobrang marami na akong ginagawa. Pero, pag hindi naman, hindi ako nagre-reklamo kasi minsan yung binibigay kasi nilang trabaho, parang additional knowledge na lang siya para sa side mo. Kumbaga, huwag ka lang mag-focus sa isang trabaho. Mag-focus ka din doon sa ibang trabaho na binibigay nila para at least nagkakaroon ka ng knowledge, nagkakaroon ka ng experience ba? Para at least sa susunod na mag-a-apply ka sa ibang company, may experience ka na doon sa binigay nilang trabaho sa'yo. Yun ang isang kagandahan lang doon kapag binigyan ka ng additional na gano'n. Hindi naman sila, nasasabi natin na tamad nga sila.
or wala silang sariling sikap na magtrabaho. Pero sa side ko, okay lang yun kasi additional knowledge ko yun eh. Tinatanggap ko siya para matuto pa ako sa ibang bagay. Hindi lang sa ganitong bagay lang. Gusto ko madagdagan pa ng madagdagan pa. Para at least, mapunta ka man sa malalaking company, may idea ka na. May alam ka na, di ba? Tapos ayun nga, balik nga tayo sa aking plot nga. Ayun na nga. So, naghahanap ako ng kaibigan o yung parang sasalit dito sa plot na to na ipapasa ko na lang sa pangalan niya. Tapos i-continue niya. And then, mag-move kami. Naghahanap lang kami ng parang studio na lang na 2 rooms. Parang ganun. Para makalipat kami ng anak ko din. And then, yung iba kasama dito is maghahanap na lang din. Kasi, halos 4 na lang kami dito. Yung anak ko, ako, tapos yung isa, then yung isa, uuwi na rin naman kasi siya dahil finish contract na siya. So, ayun nga, napag-usapan na nga until September. So, may utang pa ako sa kanila ng check-in. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari ngayon kasi nababaon na ako sa utang sa kanila. So, na ako, nai-stress na ako sa pagbabayad. Hindi ko na alam yung gagawin ko din. Kaya kailangan kong i-let go itong plot na to. Kasi hindi ganong kadaling mag-survive dito sa UAE ngayon. Lalo na walang income. Kung may income, mako-cover pa yan. Pero sa side ko ngayon, hindi ko siya mako-cover. As in, sobrang hirap ngayon. First time ko itong maranasan ngayon dito sa UAE na walang pumapasok ng income sa akin at walang trabaho talagang permanent. Siguro, need ko lang mag-focus dito sa online na to kasi kapag nakapag-focus ka dito sa online na to, talagang magkakaroon ka ng mga clients and then makakabenta ka. Yun ang magiging sahod mo. So, yun lang guys. Sana mas baybayan nyo pa and then sana ma-enjoy nyo din itong pag-watch ng video ko. Sana share ko sa inyo kahit pa paano nailabas ko yung sa side ko kasi mag-isa lang ako rito, nai-stress ako. At least kahit pa paano na-share ko yung problema ko sa inyo. So, thank you guys. Thank you for watching. Then, sa mga hindi pa nakapalo, pakipalo na lang po. At least kahit pa paano, naiibsan yung stress ko dito sa mga nanonood, na-share ko sa inyo yung sitwasyon ko ngayon na dito ngayon. Hindi ganun kadali ba? Thank you guys.